Our next problem, so related ito naman kay problem 5 natin. How far from the vertex B will the bisector of angle A intersect BC? So para mas mag-gets, i-drawing na lang ulit natin yung ating triangle kanina. Ito yung ating vertex ABC. So yung ating length ng sides, this is 9, this is 6, this is 8. So medyo hindi na lang siya nakascale, no? So dito tinatanong, how far from vertex B will the bisector of angle A intersect BC? So nabanggit dito yung bisector of angle, that's the angle bisector. So pagdating naman kay angle bisector, so hinahati niya yung angle from a vertex into two equal parts. So nabanggit dito, bisector of angle A. So ito yung ating angle A. So hatiin daw natin into two equal parts. So kung yung ating angle, let's say this is theta, magdodrawing tayo ng line such that yung theta na yun mahahati into two equal parts. Let's say ito yung line na yun. Ngayon, tinatanong kung saan tatama itong angle bisector na to, gaano yan kalayo kay vertex B. So, ang hinahanap ngayon na distance, ano ito? So, ito naman yung i-denote natin as distance x. Now, pwede tayong mag-drawing ng another triangle dito. So, pwede considering yung triangle natin. So, let's say is point B ulit. Pwede nating ilabas yung triangle ABD ulit. Consider triangle ABD. And then previously, di ba na-compute na din naman natin ano yung angle kay vertex B. So yung angle sa vertex B natin, ito yung 60.611 degrees. So etong side na to, this is 9 cm. Ito yung ating hinahanap na x. Ito, hindi natin alam ano yung length ng ating median. Pero pangalanan na lang din natin yung ating vertex. Ito si A, ito si B, ito si C. Now, gaano daw kalayo yung point of intersection ng ating angle bisector papunta kay vertex B. Now, dito, ang isa pang value na alam natin, so di ba etong si angle A, hinati natin into two equal parts. So sabi natin kanina, kung etong buong ito, this is theta, dapat yung nahati, this is, so theta over 2 dito, ito naman, theta over 2 din. So, nung ating nilabas yung ating triangle ABD, dapat yung angle na nandito, this is theta over 2. Or yan yung angle dun sa ating vertex A na hinati sa dalawa. So, dito kasi, same process dun sa ginamit natin to solve yung 60.611 na angle kay vertex B. Pwede rin natin gamitin yung process na yun to solve naman for the angle at vertex A. So, yun yung gumamit tayo ng cosine law, di ba? So, using cosine law, tapos finding the angle at vertex C, or vertex A, sorry, pwede nating sabihin, so, ito yung angle na hinanap natin, no? So, ang opposite na side niyan, itong 6 squared. Yun yung ilalagay natin sa cosine law. So, 6 squared equal to 9 squared plus 8 squared minus 2 times 9 times 8 cosine theta. So, yung ating cosine theta, we can express it as 6 squared minus 9 squared minus 8 squared divided by negative 2 times 9 times 8. Or yung theta natin, applying cosine or arc cosine, nilagay nyo na lang itong lahat ng nandito. That's arc cos 6 squared minus 9 squared minus 8 squared divided by negative 2 times 9 times 8. So, our theta is equal to 40.804 degrees. So, yun yung theta. So, yung theta over 2 natin, basically, kalahati niyan.
So 40.804 divided by 2. So this is 20.402 degrees. So yun yung value ng theta na nandito. So meron na tayong dalawang interior angle. So i-label na lang natin. So ito naman ay 20.402 degrees. Take note, ang hinahanap natin is etong si side x. Now, you can also use any method you want, no? Pero dito, mas okay sana kung gagamit tayo ng sine law. So, kung in-applyan natin ng sine law, itong triangle na to, pwede natin siyang i-represent kasi. Say, ito munang side x natin. So, this is side x over sine nung subtended angle niya na 20.402. So, sine law ito, no? Equal siya kay, so, etong angle bisector. So, yung angle bisector, siguro i-refer na lang natin siya as length L. So, this is L over sine 60.611. Equal naman ito kay 9 divided by sine angle C. So, ito yung kompletong sine law natin na applying all sides ng ating triangle. So, ang hinahanap lang naman natin is itong si x. So, ang equation natin, pwede nyo i-consider ito. X over sine 20.402 equal to L over sine 60.611. So, masasolve nyo yung x kapag alam nyo na yung value ng L. So, pwedeng hanapin muna si L. So, solvable naman na siya at this point, no? Or pwede rin naman ang gamitin. So, eto equal to dito. Ang hanapin lang natin, ano yung value ng angle C. So, mas madali kasing hanapin si angle C compared to sa paghahanap ng length L. So, paano po mahahanap si angle C? So, sum ng interior angle ng isang triangle ay 180. So, basically, 60.611 plus 20.402 plus angle C is 180 degrees. So, from this, we can solve for the value of C na. That's 180 minus 6.611 minus 20.402. So, this is 98.987 degrees. So, yun yung i-apply natin dito kay sine law. X over sine 20.402 equal siya kay 9 over sine 98.987. Pag nire-arrange natin yung x, pwede nyo siyang i-represent as 9 sine 20.402 over sine 98.987. Therefore, yung value ng x natin is 3.176 cm. So, this is our answer for this problem.